Yes, another Polestar Day na naman mga kageng-geng. So, siyempre kasama natin si Labs. Yes. Pasok na agad. Sino yan? Unang bisita natin. Tingnan natin. Ay, Hi, sir. Kamusta kayo? magandang umaga. Ako, Parker. At kasama ko po ang aking magulang, isang Marcos loyalist. Marcos loyalist. Yari tayo niyang Keno. Kasi Angelo Bernardo. Tsaka sa may-ari ng building. Hindi. Marcos loyalist. Kasi kaibigan ko si Marcos dati pa. Si President Ferdinand Marcos Sr. Joke lang. Sige, ano ba yung kalin? Ano sadya niya dito, Nay? Tingnan natin yan. May nagsulat po kasi sa akin. Dahil po, para po marinig po tayo. Dahil po, Nay. Pwede ko. Noong 19... Lagay ko ito, Nay. Pwede ba? 1986 po, nang nakadalsa siya sa aking bansa. Tapos, 1986, tama. 1986 kasi dun yung... February, Opo. after ng February, sa pagitan noon, hindi ko alam kung anong buwan. Nagpipray ako kasi, February. opo, nagpipray ako kasi, mahal na mahal ko yung presidente natin Oo, yun. ako rin naalala ko, nanonood ako ng TV noon. Bata pa ako noon. Tapos, sumulat po ako, nagpipray ako. Unang-unang inano ko, hindi po ako kumain habang sinusulatan ko siya. Puro mga word of encouragement yung sinabi ko. Kasi, siyempre, bagsak yung buhay nila, lalo na nung nakita ko silang pababa ng lolo, na talagang nag-umiiyak ako. Tapos, pinapanalangin ko po siya. Tapos sumulat ako. Yung pong nagawa kong sulat, alam po niyo yung yellow badge. Back to back mo yun. Susulat po ako. Hindi pa ako kumakain. After na pray, susulat ko siya. Word of encouragement na sana Pangulo, mahal na mahal kayo namin, at kami sa lingkuran nyo, nananalangin. Nalakas po Na naniniwala. nananalangin po kami sa inyo, kaming pamilya, lumaligtas kayo. Kasi talagang lukot na lukot ako noon. Sinusumulat po ako. Sa pagitan po noon, sumulat ako, hindi ko alam kung anong buwan yun. Month of October, nakatanggap po ako ng yun. Sulat. Sulat niya. So, saan mo pinadala yung sulat? Ang address ko po, basta naisip ko, sabi ko, Lord, paabot mo to doon sa pinakamamahal ng Pangulo. Ang naisip ko, ay TJ, Honolulu, Hawaii. President Ferdinand Marcos. Yun lang yung siguro. Gusto tumay ko lang. Tapos, nakarating po. Tapos, nung 1986 po yun, October po, nakatanggap ako ng sulat. Right. Tuwan-tuwa po ako. At nakita ko po yun nakita ko dun sa pera. Ito yung perma niya. Tapos yan, binabasa ko yan, napakalalim na yung mga English, pero hindi ba dyan, hindi ko naintindihan. Tapos po, nagpalitan kami, natutuwa ako na sino pa naman po, Pangulo, kami, ako, di mo naman ako kilala na para akong... Tapos nag-reply siya. Nag-reply ulit siya. So, bandang uli, ano pa kayo? Ang tawag dyan dati, penpal. Penpal, di ba? Pagsulatan. Alam mo, penpal. Oo, penpal. Pero masyado po akong emotional kasi mahal na mahal. Ay, kahit naman po ako nun. Kahit ako Grabe. lumagay sa katayuan nyo at ma-replyan kayo ng isang presidente na ina-idolize. Oo, hindi ko ako sukat akalaan na mag-reply siya. Oo, na mga Ayan. kilabot. Natatanda ko pa ng Boss Toyo, meron pa kami official na kartero. Dati, di ba dati mga kartero pa? Si Jojo yun. Suki yun. Ako ang tumatanggap ng mga sulat na. Ang mga kartero kasi dati lugar-lugar yan. Oo. So pag hawak niya yung area mo, yun at yun yung karterong nagdadala sa'yo ng sulat. Kasi sana hindi na ako susulat dahil si daddy ko nasa OFW siya. So yun yung means of communication. So babalik tayo kay Marcos. Pagkatapos po noon, nang susulatan po kami, ay in-appreciate ko na natuwa ako kasi nandoon pa nga yung bayaw kong galing sa ibang bansa, yung seaman. Ay, galing kay Marcos, Honolulu, Hawaii, ayan. May stamp pa siya. Ito yun, wala pa yan. Ito yung pangalan nyo. Ayan, pangalan ko, mali pa nga eh. Tapos, ayan yung ko, alam mo ninyo tong talagang itinabi ko to. Tapos nung inetabi ko yan, hindi ko alam na mayroon palang purpose na nakakarating kami dito. Pangalawa po, eto, sulat pa niya. Pero yung yung perma niya,
Dalawa pala ang ano niya, sabi nung mayroon kaming kaibigan na nagtatrabaho sa Central Bank Galo. Dalawang pirma ni Marcos, ito yung sa ibang bansa, kung ano ginagamit niya, tapos tatlo pong Yung sulat pangatlong yan. sulat. Yung isa pong sobre nito, na ano ng undoy, nabasa. So, Kaya, yun po ang kasaysayan niyan. Ipinanalangin ko siya, hindi ako kumain, sumulat ako sa kanya, hindi nagsusulatan na kami hanggang sa 1987 po, dalawa po ang Bumalik. sulat na dumating sa akin. March 25 at saka pa isa. November ba? Hindi, ito yung una, di ba? Ito, November, 1987, 1987, September. Ito, March. Tapos Ito ito yung una, una. 1986. Oh. Yung ano po 8 nito, months after ng... yung ano po nito, yung sobre nung panghuli, hindi ko alam kung ano wala. dyan. Ito yung November, oh. Sira. Ano wala yung September? Isa So, na. Hindi po nawala, nadurog sa nadurog. Bagyo. okay, so, tingnan nga natin kung anong nilalaman. Yung gusto ko rin malaman kung ano yung talagang... Ang natandaan ko lang dyan, maraming sumusulat sa kanya. Tanggalin natin ito. Apo. Marami pong sumusulat sa kanya. Tapos hindi ko alam kung may mga nag-reply. Kasi first time mo magkakaroon ng ganitong item, basta yun, no, kung sakasali. Oo, pero kasi meron din tayong mga tinitingnan na mga bagay-bagay para din sa ganito. Mm. So, tingnan ko lang ha. Napaka... To our brothers in the cause of freedom. Imelda, my wife, and I are overwhelmed by the thousands of letters and messages we have received. Your fervent prayers for us and our people and country further strengthen our resolve that we attain the enable objectives we are suffering, fighting, and dying for. Wow. Wow, ah. So, Imelda and I send you our heartfelt gratitude and pray with you for the liberation of our country from the oppressor and economic prostitution. Wow. Tingnan Marcos dito habang ako yung nag-speech. Ako na yung sunod na presidente. Yeah! Tandaan niyo yan, ha? Presidente Toyo! Alright. Ours is the hope to be able to compromise your through the salvation of our country. Affectionately, Ferdinand, Edralyn, Marcos, and Imelda, and Marcos. Wow! October 1986. So, tingnan natin. Ito yung first letter. First letter. Grabe. Tingnan naman natin yung second letter, ha? Check natin. Ano? Parang yung letter niya is address sa lahat. Hindi siya naka-address for specific person. Mm-mm. Sa tingin ko, kasi nakalagay dyan, to our brother in the cause of freedom, it might have the same letter with other na nagpapadala ng sulat sa kanila. I'm not sure, pero sige mamaya tatawag tayo ng Yes. mas nakakaalam kung ano ba yung sinasabi ko. Kasi sa tingin ko lang, kasi nakalagay dyan to our brother in the cause of freedom. So, malamang hindi to isa. Sa tingin ko kasi katulad nga sinabi niya, marami nag-send ng letters kay Marcos noong time na yun. Kasi nga daw nangyari sa bansa. So, ito naman yung March 25, 1987, Honolulu. To my good friend. Kanyari ako si Marcos. To my good friend, thank you for the nice letter that has given most of us. Here, especially, we are so much strength, inspiration, and hope. Just remember that although my physical being is here in Honolulu, my heart, spirit, and thoughts are with you. The Filipino people and our country. Keep up the noble fight for our true freedom and honor. Given the help of the Almighty, we will win back our lost paradise. It is my intention to come back to the Philippines as soon as circumstances hindi ko
be sure. Even at the loss of my life, on the same godly mission you are battling for. God be with you. Affectionately, Marcos. Marcos to. Isa lang Ito siya yung po. isang ano ni Marcos. Gusto yun, ba't nababasa mo? Pambira ko, hirap na hirap eh. Hindi kasi, Kasi galing, ganyan din siya sa galing sulat. kasi ako sa Ganda siya. butika. Kaya alam ko yung mga sulat ng mga Hirap na hirap ako basahin sa totoo lang. Yan, kaya kasi naggaling ako, nag-pharmacist ako for 25 years. Okay. Hindi, totoo yan. Marunong na magbasa ng mga reseta. Tsaka gumagawa rin ako ng reseta. Itong pangatlong sulat, kung natatandaan ko, Boss Toyo, parang nagbabalak na siya bumalik dito eh. Okay. Yung mga oras na yan. Ito na. Honolulu, Makiki Waikiki. Heights. Waikiki. Akala ko may kiki. Kasi tinan mo, F. Honolulu, Waikiki Heights. Alright. September 30, 1987 ay, to my friends and the loyalists to freedom, Imelda and I extend to the Filipino people through you for their unending advocacy of true freedom and democracy. Our most heartfelt gratitude, the history of our country will record your courage and patriotism. Because without using violence and avoiding a bloody civil war, we prevent the takeover by the commitment of the Philippines and Asia. Communists, and the takeover by the communists of the Philippines and Asia while meticulously adhering to the demands and rules of true freedom and democracy. This include the recognition of a connotation and not replace it with a self-serving and self-produced Aquino administration. Keep the duly chosen parliament and not abolishing it by mere decree. Recognize only the duly judiciary and not change known by decree. It is not democracy when you deny to the Bill of Rights, including the citizens' right to due process, equal protection of the laws, free expression and assembly to seek redemption of grievances. Neither democracy redemption means the forceful removal and permanent replacement mean the forceful of duly elected local official and civil service official. May God protect all of you, we pray. Affectionately, love you, Imelda Marcos and Ferdinand Marcos. Wow. Galing mo ah. Galing nga eh, grabe. Siyempre, as the President of this Republic of the Philippines, I now declare Boss Toyo! Pempera. Alright. So, Nay, titingnan ko kasi Ito ba? hindi ko, ang ano ko dito, tingnan ko kung legit, signature, the paper, so tatawag lang tayo ng mga lumang tao. Yun. Ay, hindi pala mga lumang tao. So, may mga kaalaman sa mga luma. Magkano nyo mga pala to, magkano nyo naman to binibenta? Yun ang tanong. So, Magkano yung asking? kasi ako kausap niya eh. Bali, Pero magkano yung asking? Para malaman. kasi yung nakipag-ano ako sa page, ang pagkakaano ko, 100,000. Okay, pero siguro hindi ko alam kung ikaw ang kachat ka nun. Admin yun. Admin, no? Tapos, Pero where did you get that 100,000 idea? kasi, yung ano yun, Yung pong aking sabi, yung malaki ang ano niya, malaki daw ang Mahalaga. Halaga. Alright. mm, It has a value. mm. Pero I don't think it might end up as 100,000. Pero bago ako mag-explain, Actually, ang ano ko, 100,000 each. 100,000 each. Oh, kasi yung kausap ko, every pirma daw nung
pirma ni Marcos. Yung kausap ko sa admin nyo, 10,000. 10,000 yung kay Marcos, 10,000 din yung kay Ferdinand. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5 halos lahat. So, yun yung ano So, ko lang. 10,000 per signature. So, yun. Okay, so bago So, na kasi history po siya, history. Yeah. Hindi ko kasi sure, katulad nga ng sinabi ko, the letter was not addressed directly kay mother, kay nanay Nelia, si Sablero. So, it Sablero. might as well na hindi lang ikaw meron ito. Kasi katulad nga sa'yo, maraming sumusulat kay President Ferdinand Marcos. So, bago ako mag-conclude, kasi nga, baka, syempre, hindi naman tayo ganun kagaling. Tawag lang tayo ng may mga kalaman din when it comes to mga ganyang mga matatagal ng mga scripts and letters and mga signatures ng mga ating mga former president. So, tawagin natin ng isang Marcos loyalist. Ay, hindi pala. Sorry. So, nga pala, dapat pala kasi talaga any Marcos loyalist na willing maging researcher ko dito, PM nyo ako, kailangan ko kasi pares tayo Marcos loyalist, okay? So, let's call on Sir Angelo Bernardo. Sir Angelo Bernardo, tara. Idol na idol yun si Marcos. Hindi. Anong atin? Ito sir, mayroong letter. An Okay. old letter dated 1986, 1987, and 1987. So ano siya? Nasa Hawaii na siya. Yes, nasaway na siya. So, tingnan mo. Okay, sige, tingnan Hindi ko natin. masabi kung ano Tingnan natin. pero kinilabutan ako while... So ano ito yung natanggap. Mm, Pinadala sa inyo. Opo, 19 sa pagitan po ng October lang. Unang-una tingnan muna natin yung envelope. Okay. Sobre. Kaya pala yung sobre pala, hindi ko pala. Isang envelope Alam mo, lang. habang binabasa ko to at habang ini-speech ko siya, Kikinaputan ka. kinikilabutan ako at alam ko magiging presidente ako ng Pilipinas someday. Grabe. Simulan ko muna sa, Sige. barangay captain. Hindi, joke lang. Gang. Sige. Tingnan ko lang dito. May stamp pa po siya ng Hawaii. Yeah, okay. Tapos, So sa envelope niya, cover. Sayang walang return walang return address. Maganda sana kung may return address. Nakalagay dito, Ferdinand Marcos. Kung saan man yung address dito sa Hawaii. Pero ano siya? Mukhang legit, no? Legit naman na pinadala talaga sa inyo. Yes, oo. Yun yung kailangan. Sa akin, no doubt. It's a legit Kailangan letter. kasing ma-establish natin. Yes. With regards dun sa letter niya, I'm sorry ma'am, pero teka, kuha natin. Parang hindi Meron siya- kayong flashlight. Parang hindi siya handwritten eh. Parang Well, sa akin handwritten siya. pero Xerox. Pero ano Copy. siya? Ano ba tawag? Hindi ba to copy? Parang naka-photocopy. Yes, pero nangyari na tingin ko eh. Cellphone. Hindi siya yung sinulat ni Marcos ng isa-isa. It might, sabi ko nga, katulad ko nga, sabi ko, yun na rin nasa isip ko kanina eh. Kasi ito, kung pen ito, itong ano natin, Tama nga usually, lulusot yan. Yes. Sa nipis ng papel na to. parang suit naman siya. Hindi ko. Yun, parang yun. Mabakat naman siya yun. Hindi yan. Hindi yan siya- bakat. ano. Di ba? Tingnan mo, sir. Ayan na. Ito na, nakita na natin. Sabi ko na. Ayan, kita ko na. Ayun. It's a copy. It doesn't have any pen mark. Tama ba ako, Sir Angelo? Tama. Ang galing ko na, no? Oo, ang galing ko na. Nagre-research na kasi ako. Tsaka, Dati kasi hindi ako nagre-research. Ayan, oh. Ang galing ko na, oh. Diyan, sabi sa line. Diyan mo makikita if the letter was handwritten actually by an ink or any pen or kung ano man. Makikita mo siya. Ito, it's a print kasi makikita mo, wala siya. Makitaan kita ng sample ng letter. Meron ba tayong letter? Tsaka Diyan. yan, tingnan mo yung ano niya, may diin. May diin yung ano niya, yung pagkasulat niya, may diin. So, dapat magmamark yun. Dapat meron siyang ano. Dapat makakapa mo yan. Makakapa mo yan. Oo nga, Yes, tama. ginawa. Tama. Look, it's a copy. Alright. It's not an actual penmanship ni Marcos. It's a copy. Kasi nga, katulad nga sinabi ko sa inyo, this letter might, hindi lang kayo yan. Kasi sabi nyo nga, marami tayong supporters ni Marcos that time. So marami nagsusod ng letters. Kaya there are no names, address. Kasi, parang sa cellphone yan, sent to many. Or sa Maraming GC. ginawa. Tas, Yes.
So pero ang It tanong, has a value. sino sumulat nun? Kaya siya rin na. Yeah, hindi, siya yan. With the original copy, Mhm. he printed it out. At pinadala sa Pinadala sa madami. Sa kanya. So ang tanong, yung talagang original kaya yun ang pinakaswerte. Exactly. Yun. And we do Sino not kaya know meron nun? who hold that letter. Hindi natin alam, baka nga nandun sa kanya yun. Baka nasa nandun sa Or, pamilya. kasi nga yun na, yun naman ako napasin kanina, if it's a response to Ma'am Nelia, Mhm. kailangan, siya talaga yan. So, katulad nga, wala akong idea dito, sinabi lang ni Ma'am na marami nagsusulat nun. Kasi bata pa ako nun. So, sabi niya marami nagsusulat. Hindi, So, nandun din sa yan, letter. nandun sa Nasa letter din. di ko na siguro matandaan. Kasi kapag binabasa ko siya kanina, medyo, yung loob ko na parang nakakatuwa. Parang sinaniban ako ni Marcos. Pero yun nga, na maraming sumusulat at nire-reply niya lahat. Pero, as one, so susulat lang siya ng isa, piprint ng office niya, and then, i-ship niya sa mga loyalists. Mhm. Okay, so, magkano yung value nito? Sure, akin lang. Well, ganyan. Conversation piece pa rin siya. Kahit pa paano may value. Pero baka kasi hindi dun sa ina-expect na Oo. sa original. Kung- So, kasama na yung mga envelope. Kasama na to. Siguro mga 500 to 1,000. Lahat. Ganun na. 500 to 1,000. Parang copy. Just a Pero copy lang. it has a ano diba? Yes. It's not a genuine signature And when ano pala, when it says copy. take note, si Marcos kasi, more than 20 years siya sa position in power. No? So, ang daming pirma niyan. Ang daming pirma na. In fact, sa lahat ng presidente, ang pirma niya yung pinakamura. Kasi marami. Sobrang masa siya. Sobrang masa siya eh. Like si Pacquiao. Ito meron. Mas mahal pa nga yung would you believe? Mas mahal pa yung pirma ni GMA tsaka ni Era. Si Ito, Bihira. meron Si Era, signature 3 years din nandun sa si posisyon. Marcos. Ang dami Eh, ditong tingnan niyo yung napupunta namin signature. sino yung selling price niya? 15,000. Picture to. So an old Picture picture. na may pinalima. Sulat niya na talaga yan. Na original. Original old picture. So marami rin tayo yan. So ito, meron ako dito 7,000. Ito. Ay, Maramon magsaysay naman to. Si Ramon Ayun, ayun. mag-say sa'yo. Hi. Alam nyo, nanay ako, nalungkot ako. Si maganda. Sir Angelo, maraming Yes, sir. salamat. Thank you, thank you. Ano yan? Thank you, thank you. Yan. Ako, hindi ko naman siya bibili ng 1,000. Kasi ganun talaga yung price. Hindi nababarat yung ating expert. Kasi sila yung mas nakakalam nun. Like si Sir Angelo, meron siyang antique shop na matagal na rin. So alam niya paano mag-price at alam niya kung ano talaga yung value ng mga ganyan. Kung original to, alam niyo, actually kahit original letter to, siguro tatawarin ko to ng mga 30,000. Kasi katulad ngayon, kasi I'm doing na rin some research, si Marcos talaga, madami talaga siya mga signatures, marami siyang binigyan. Kasi very accommodating, very siya sa mga tao. Ganun niya kamahal yung Pilipino, yung mga countrymen niya. Na unlike na iba na, di ba? So, dito ma'am, siguro, kasi, kasi syempre, elderly, alam niyo, malapit ako sa bata, tsaka sa mga elderly. Sa mga ganito, hindi ako malapit. Malambot ang, sa puso ko sa mga ganon eh. Kasi, syempre, kailangan nyo ng love. Pero, siguro, I could give you as much as 5,000 for three letters. Hanggang doon lang po talaga. Grabe naman yun! Kasi nga, sabi nga ni Sir Angelo, 1,000 to 500 each. Kaya ikip nila. Thank God pa rin. Kasi... Oo, kasi Pero- nga, parang Xerox siya na matagal na eh. Hindi siya original letter eh. Hindi siya original signature kasi photocopy siya. Then, hindi lang kayo yan, madami yan. So, kumbaga parang sa NBA cards, there are autograph NBA cards na hindi siya original, na yung sticker printed lang. Ang mura nun. Parang $1 nga lang yun eh. Pero yung original na signature nun, na nasa card nun, nagkakalagay ng mga 500,000. Ganun yung difference when it comes to copy at saka yung talagang orig signature. At lalo na kung orig letter. Basta maano man yung kalooban ko na hindi ko mabigay yung price, no? Pero yun lang yung kaya kong bigay.
At saka bukod pa doon, may kasama pang ano yan eh. Ano pa kasama? Ito, kasi ganito yung pangarap ko kasi may YouTube din ako. YouTuber din ako, Parker TV, Parkher. So sabi ko kay Boss Toyo kapag na-deal, so kasama sa deal yung gusto ko kayong makalaban ni Price Tag. Saan? Saka ikaw, ako, tatlo tayo. Race to 30 na 3-point shootout. Tingnan natin kung may time. It is yung price tag. Magkakaroon kami ng basketball. Kasi ito, pagdating sa 3 points, ewan ko kung may nakagawa na nito. Nagawa ko to, huwag na sana ilagay lang. So yung 3-point shot na ginawa ko, 3-point king ka pala. so, may nakagawa na ba ng 23 out of 25? Puso. So, ayan. Ito ang sa'yo. Basketball player pala to, no? Kilala niyo si Reaper, yung nagdala ng ano? Ay, huwag muna si Raduan kasi sa YouTube ko sana. Ayan. Ilalabas ko sa YouTube yan. Sige. Okay. So, yun lang ang ano ko. Sana magkaroon tayo ng... Sige. Tapos Pero, ito na rin po. So, speaking of Marcos, meron po akong pina-follow na YouTube channel na Harabas Team. So, pinagigiliwan siya sa buong mundo ng mga Pilipino kasi yung mga OFW nagaan sa kanila nanonood. So, bali ang nangyayari sa lugar nila, yung naniniwala ko na Occidental San Jose Mindoro, bumoto yung kay BBM. So, baka hindi alam ni BBM na yung kanilang lugar ay nagsasuffer ng brownout. Ang kuryente lang sa kanila 4 hours a day. So, sana makarating gamitin itong platform ko. Ma'am Senator Amy through Juliana. Juliana, alam ko nanonood ka nito. Parating mo ka Senator Amy. Ayan. 4 hours lang. Sana magka-windmill doon para Yan, 24 hours. Kasi mga investor sa alis doon. Saka yun, yung Harabas Team doon nakatire. Yung mga Harabas Team, pinapasaya niya talaga. Sir Jeff, Dalaman, LC, lahat kayo dyan, Harabas Team. I'm doing my best para maiparating na matulungan yung lugar nyo na magkaroon ng kuryente. Okay. So, balik tayo sa letter. Hanggang doon lang talaga hanggang... Actually, kaya- inano yung para pang maintenance nila. Dalawa kasi sila ni Papa. Or kaya mother, Nagme-maintenance. ganito. Oo. Keep mo na lang yung letter. Hindi na lang ito siguro kahit mga half no, 5,000 for your maintenance. Kasi as a Marcos loyalist, importante sa ito. Hindi. Sabi niya kasi gusto niyang ibigay sa talagang maikikip siya kahit papaano. So okay na siguro yung 5K. Kasi 5,000. Diba? Pwedeng 10. Hindi kasi talaga kaya eh. Alam mo yung 5,000, alam mo Parang tulong nyo na lang binigay ko na lang sa'yo. So, kasi natutuwa ako as a Marcos loyalist. Kung dumating ako sa punto ng edad mo at meron din ganito, parang nagbalik lang sa akin yung alaala lahat nun eh. Parang ang saya lang, di ba? So, medyo alam ko na-disappoint ka. Kahit naman din ako, syempre maganda sana ang piece if it was an original letter. So, pero kasi kailangan tayo syempre business din to. Kasi kung bibili ka ng gusto ng price, parang so, sana naintindihan mo po ako. So, ano pong gagawin natin? Yun lang po. Oo po, ang ganda na po talaga ang 5K. Ganyan na, sige. Actually, nagulat nga ako sa totoo lang kasi ang pagkakaalam ko, kaya ako nagpresyo ng ganun. Kasi wala rin naman akong idea. So ang iniisip ko, kami lang meron ito. Kasi kung meron, I dare na kung sino pang meron diyan na Wala lang, marami. Pag napanood nila to, marami na maglalabas nito. Nagsumulat sa kanya. Yes. So kung sino man yung may hawak ng original letter nito, yun ang So, panalo! yung magkano pa presyo mo doon sakali? Depende yan. It depends on talaga yung tsura rin ng papel, kung nakip niya ng maayos yun. Kasi kung puro Xerox tapos meron akong original, it's a good thing na magkaroon din ako nun. So, ayun na eh. Pasensya po talaga. Hanggang din lang po yung kaya namin. Tanggapin niya na, mabait na si Custodio, ang biro. Maraming 500 to 1,000. Nagulat lang ako. Kala ko nga mag-uwi kami ng mga 1,000 eh. Hindi ko Bibinigay niyo na lang yung 5 ma. kasi natuwa din lang ako. Na-overwhelmed lang tayo siguro sa... Sayang. So, Pero ang sabi kasi sabi nung sa admin, 10,000 akala niya kasi cut pirma.
Akala niya Siyempre, original. So, paano kung nakita, original? Hindi pa nakita. Paano kung original? Kung yan is a Kung letter, 10,000. tapos signature niya talaga with spermaship, yan pa yun yung mga 50. Or mga 40, 30, ganun lang. Siguro, bilhin ko ng 30. 10 bawat letters. Ganun. So, ayun. So, punta na lang po sa office. Aabot na lang po yung payment na. Maraming salamat po for sharing tong letters na to. Sana wag ka na po malungkot. Dahil alam ko nalulungkot ka, nalulungkot din ako, Nay. Pero kailangan po talaga na yun lang po talaga yung ano. Keep yun na. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Thank you. Doon na lang po. Salamat, Sana. sir. Boss, thank you. Okay, this is Parker at ito kasama ko si mama ko. So, nagulat din kami sa naging resulta kasi ako wala naman akong idea. Tapos si mama rin walang idea. So, na-overwhelmed lang kami sa nangyaring ano. Kasi expect namin mas mataas pa din yung deal. So, nagulat ako, yun lang ang deal. Pero mabait pa rin si Boss Toyo kasi mas binigay pa ng mas mataas doon sa presyo talaga. So ayun, at least maikikip na ni Boss Toyo yung sulat at mas mape-preserve ng gusto. So masaya na rin kami at yun din ang ano namin malaman namin kung ano talaga, kung totoo talaga or hindi. Okay mama, kayo may sasabihin kayo? Ay, okay na. Maraming salamat po, Pinoy Pawn Star, Boss Toyo. Yeah!